Dear Amihan Stories presents Defend Me, My Dear Attorney, written by The Brain. Attorney, ang galing mo talaga! Masayang turan ng kaibigan ni Carol na si Neva. Ano ka ba? Mabuti na nga lang at malakas ang ebidensya ron sa kaso, kundi mahirapan talaga ako. Naiilang na sambit naman ni Carol. Ikaw pa ba? Sino naman kayang makakatapat sa isang Caroline Gonzaga? Number one sa bar exam. Maganda, mayaman, sexy, at magaling na abogado. Ani Neva. Napailing na lang siya. Ngayon lang nadagdagang mayaman, naku ka. Tigilan mo yan at baka mamaya may makarinig pa sa'yo tapos sabing ang yabang natin. Hayaan mo na. Kahit meron ka ng lahat. Wala ka namang jowa kaya fair lang si Lord. Biro pa ni Neva. Hindi ko naman siguro kasalanan na nai-intimidate ang lahat ng lalaki sa akin. Depensa niya sa sarili. Try mo kayong lumabas ng bansa. Baka kasi afam talaga ang para sa'yo. Ay, naalala ko. Sasama ka mamaya, di ba? Tanong ni Neva. Yung sa bar? Hindi ako sigurado. Baka kasi tama rin ako. Sagot niya. Iyan ang problema sa'yo, Caroline eh. Ang hilig mong maghintay sa biyaya. Eh hindi naman basta nalang kakatok ang grasya sa'yo eh. Dapat kumikilos ka para hanapin si Mr. Right mo. Yung huli mong boyfriend, college pa tayo. Nakangiwing sermon ng kaibigan niya. Ayoko naman kasing mabigyan ng maling konklusyon ng Mr. Right ko. Mamaya isipin no na kerengking ako dahil sa bar kami nag-meet no. Gusto ko kapag nagkakilala kami, doon naman sa formal. Paliwanag niya. Formal-formal. Anong tan ka ba ipinanganak? Grabe ka naman sa kagaya ko kung makasabi ka ng kerengking. As sabihin mo, Lola vibes ka pa rin na naniniwala sa conservations. Tigilan mo ang kababasa ng mga case study kahit yung linggo lang. Total naman, naipanalo mo na ang latest case mo. Siguradong kakasya ang pera mo kahit 4 na buwan kang walang hawak na kaso. Mahabang litanya ni Neva. Napairap na lang si Carol. Hindi ko na alam kung kaibigan ba kita o nanay. Ang kadaldalan mo, quota na ako hanggang next year. Pero maiba ko. Narinig mo na ba ang kaso ni Arcas? Usisa ni Neva. Arcas? Saan ko nga ba nabasa ang pangalang nun? Tanong niya sa isip. Hindi ko pa narinig pero parang pamilyar siya sa akin. Nako, usap-usapan yun kanina paglabas ng korte. Ang sabi, pinatay raw ng binatang Arcas ang kalaban niya sa negosyo. Hindi lang yun. Naging karumal-dumal ang lahat dahil sa paraan niya ng pagpatay. Ang sabi pa nga ng iba, wala raw talagang sinasanto yun kahit na sino. Ultimo sarili niyang kamag-anak, tinangka niyang patayin. Kwento ni Neva. Normal naman na yata yun sa mayayaman, wala nang bago. Kibit balikat na sagot niya. Ang problema lang, hindi pa nahuhuli ang lalaking yun. Ang dinig ko kanina parang nagkaroon na raw yun ng sakit sa pag-iisip at pumapatay ng sino mang matipuhan niya. Dagdag pa ni Neva. May mga tao talagang nasosobran sa pagkademonyo kapag hindi nakukuha ang gusto. Again, wala nang bago. Komento niya sa isip. Matapos niyang i-file ang kailangan sa opisina, ay agad niya ring ipinasa ang leave form na pinirmahan naman ng HR. Tumiretso siya sa bar na sinabi ni Neva, hindi para maghanap ng Mr. Right, kundi para malibang kahit na papano. Hi miss, you look pretty. Komento ng isang lalaki na halos dikitan na ang katawan niya. Galawan pa lang nito, parang pangkama lang ang tingin sa babae ah. Bulong niya sa kaasiwang lumayo dito. Alam ko maganda ako, hindi mo na kailangan sabihin. Lumipat siya ng pwesto kung saan halos hindi niya na matanaw si Neva at ang boyfriend nito. Naramdaman niyang may umupo sa tabi niya kaya inis siyang napatingin sa lalaki. Wala ka bang ibang mapwestuhan? Inis na tanong niya rito. Nabili mo ba tong upuan? Pilospong sagot na lalaki. Imbes na mainis ay nakahinga siya na maluwat. At least, hindi siya tumabi sa akin para landiin ako. Bulong niya sa isipan. Kumuha pa siya ng ilang shot ng alak at sunod-sunod iyong ininom. Miss, broken ka ba? Ginagawa mong tubig ang alak ah. Anang lalaki sa tabi niya. Nag-ibang areglo ng musika. Bigla iyon naging mabagal na kanta, kaya napalitan din ang ilaw. Doon niya lang napagmasdan ang mukha ng lalaki. Matangos ang ilong nito at makapal ang kilay.
May pagkamoreno rin ng balat nito, ngunit hindi may kakailang magandang kombinasyon ng mga mata at labi nito. Lasing na yata ako ah. Pakiramdam ko, nakakakita ko ng anghel na bumaba sa lupa. Ayos ka lang. Untag pa nito na nakapagpabalik ng kanyang huwisyo. Sa tingin ko, nakita na kita before. Model ka ba? Hindi, pero tinatanong ko kung ayos ka lang. Yeah, pagsisinungaling niya. Tumayo siya para sana hanapin na si Neva pero agad na umikot ang kanyang paningin. Huwag mo akong hawakan. Kapag binitawan kita, siguradong sa sahig ka pupulutin. I know a place where you can rest. Gusto mo bang sumama? Napatitig siya sa gwapong mukha nito at kusa na lang napatango. Napamura na lang siya sa kanyang isipan dahil hindi na gumagana ng maayos ang utak niya. Putek ka, Carol. Ito ang unang beses na sasama ka sa estranghero tapos mukhang one night stand pa. Napatili pa siya nang buhatin siya ng lalaki na para silang bagong kasal. Ang bango mo. Parang timang niyang sabi dito. Napangisi sa kanya ang lalaki. Yumakap siya rito at hinagkan ng leeg nito. Rinig niya pa ang mahinang pagmumura ng lalaki kaya lalo siyang napangiti. Tila ginanahan siya at mapang-akit na hinalikan ng binata. Agad naman itong tumugon ng halik sa kanya. Kailan ko ba huling naramdaman ng ganito? Parang hindi naman ako ganito, kaagresibo sa ex ko ah. Hindi na namalaya ni Carol na nasa isang silid na pala siya. Naramdaman niya na lang ang malambot na kama na pumatong ang lalaki sa ibabaw niya. Hindi itong intensyon ko. You should stop me. Wika ng lalaki. Bakit naman kita pipigilan? Minor ka pa ba? Lasing na tanong niya. Pagsisisihan mo lang to bukas. Kapag hindi ka pa huminto, baka hindi na ako makapagpigil. Panta nito sa kanya ngunit ibinoon naman ang mukha sa kanyang leeg. Maybe that's what she wants. Mas masaya naman palagi kung ano ang bawal at kung anong pwedeng pagsisihan sa dulo, hindi ba? Sigurado ka ba rito? Hindi ako hihingi ng tawad sa'yo bukas kung sakaling magalit ka sa akin. Paniniguro pa ng lalaki. Try me, baby. Nakangiting sagot niya. Iniangat ng lalaki ang kanyang damit at muli siyang siniil ng halik. They do it passionately. Hindi malaman ni Carol kung dulot lang ng alak iyon o nagayuma siya ng lalaki. Maaari ring dahil matagal na niyang gustong madiligan, kaya bigla siyang nasabik. Pakiramdam niya kasi, kahit hindi sila lubos na magkakilala, ay konektado siya sa lalaki. Nararamdaman niya rin kaya nararamdaman ko. Guni-guni ko lang ang lahat. Nagising si Carol kinabukasan na kahoy ang nakikita niyang kisame. Kahoy bang kisame kagabi? Wala akong maalala. Nasaan nga ba ako? Agad niyang iginala ang kanyang paningin para hanapin ang lalaking paulit-ulit na umangkin sa kanya. Hey, mister? Napalingon sa direksyon niya ang lalaki. At nanlaki ang mga mata niya nang rumehistro sa isip niya ang pangalan ng lalaki. Ikaw si Damien Matt Arcas. Nice to meet you, Torny. Seryosong sambit nito. Napamura siya sa isip dahil kahit na nababalot ng kaba ang kanyang dibdib, ay nanunuyo naman ang kanyang lalamunan dahil sa 6 na pakete ng abs na kanyang nakikita. Ano ka ba, Carol? Kriminal ang kaharap mo tapos nagagawa mo pang makaramdam ng kalandian? Saway niya sa sarili sa isip. Nasaan ako? Mukhang gising ng buong diwa ni attorney ah. Sambit pa nito sa kanaupo sa gilid ng kama. Nasa probinsya tayo. Tanging ikaw at ako lang ang nandito. You may think that it's creepy. Bakit mo ako dinala dito? Papatayin mo ba ako? Putol niya rito. Mukhang nakikisagap ka rin ng balita. Naiilang natura nito. Wala nang harder and faster, baby. Lasing ako kagabi. Nagbigay ako ng consent pero wala kang karapatan na gamitin yung laban sa akin. Hindi kita papatayin dahil kailangan kita. Lilinawin ko lang na hindi ka makakalis basta-basta sa lugar na to. Kahit makabisa mo pa ang bawat sulok, sigurado akong hindi ka basta makakatakas sa akin. At pakiusap, huwag mo akong tignan na parang may ginawa akong kasama sa'yo. Sa akin wala, pero sa iba meron, Mr. Arcas.
Pwedeng bumaba ang antas ng kaso mo kung susuko ka at haharap sa korte. Pero kung kikidnap ka lang ng abogado, lalong madadagdagan ang problema mo. Mungkahi niya rito. Ganyan ba talaga kayong mga abogado? Mapanghusga? Para saan pang korte kung sa iisang partido lang kayo makikinig? Ang ibig mo sabihin, pahinga ka lang dyan, magluluto ako. Walang ganang sambit nito. Napatangan na lang siya nang lumabas ito mula sa kwarto. Paano nakarating ako sa probinsya nang hindi ako nagising man lang? Kung bandang madaling araw kami natapos, at tanghali lang ngayon posibleng. Malapit lang kami sa Maynila. Sumilip siya sa bintana at natanaw niya masukal na taniman. May bundok pa sa bandang kaliwa at parang dagat naman sa kanan. Imposibleng nakarating kami rito nang walang tumulong sa kanya. High-profile criminal si Orcas, kaya paniguradong umiiral pa rin ang pera niya, kahit na marami siyang tambak na kaso. Ang problema lang, paano ko aalis sa lugar na ito? Sa kabilang banda ay napabuntong hininga si Damien nang maalalang ekspresyon sa mukha ni Carol habang nag-uusap sila kanina. Kung nasa ibang sitwasyon lamang ay paniguradong isa ito sa mga babaeng posibleng magustuhan niya, lalo na nang maranasan niya ang lasing na estado nito. She's hot and sexy. Aniya sa isip. Bakit ka umingiti? Nagtatakang tanong ni Carol. Paniguradong iniisip na nito na nababaliw na siya. Lalo siyang napangiti nang makitang nagkaroon na ng pangamba ang ekspresyon ng dalaga. Naisip ko lang yung kagabi. Ha? Ipapaalala ko pa ba? Pwede naman nating ulitin kung bigla kang nakakalimot, attorney. No thanks. Tawagin mo na lang akong Carol. Ang sakit sa tenga ng attorney eh. Pakiramdam ko, nasa korte pa rin ako. Pero matanong kita, paano nga pala tayo nakarating dito? Iniabot niya ang kanin kay Carol bago kumuha ng sariling pagkain. Helicopter. Ano? Nasa Pilipinas pa ba tayo? Gulat na tura nito. Kumain ka na kumain. Paniguradong mapapagod ka mamaya. Pag-iiba niya. Bakit? Anong gagawin mo sa akin? Kinakabahang tanong nito. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o maiinis sa reaksyon nito. Wala akong gagawin sa'yo, pero may gagawin ka para sa sarili mo. Teka, Mr. Arcas. Sabi mo naman ay hindi mo ako papatayin, hindi ba? Anong kailangan mo talaga sa akin? Malalaman mo sa susunod. Sa ngayon, magpahinga ka muna. Hindi biro naranasan mo kagabi. Base sa paglalakad mo, masakit ba ang pagitan ng hita mo? Hindi ko naman kasi alam na kahit virgin, may pagka-agresibo rin. Pangasa rin niya rito. Agad na namula mukha ni Carol habang masama ang tingin sa kanya. Kitang-kita niya kung paanong dumi ng kamay nito sa basong hawak na para bang nagpipigil ng galit. Iyon ang unang pagkakataon na nakaligtaan ni Damien ang problema niya. Pakiramdam niya ay magiging kasanayan niya na ang asarin si Carol hanggang sa gawin nito ang gusto niya. Kaya sa ngayon, sisiguraduhin niya munang makukuha niya ang loob nito. Dito ang CR. Nakaigib na ako ng pampaligo mo kaya wala nang problema. Anya at saka iniabot sa dalagang isang tuwalya at pamalit na damit. Ano to? Tanong ni Carol. Damit. Oo nga. Bakit ganitong itsura parang panlola na? Anong gusto mong damit? Gown? Nasa probinsya ka, Ineng. At saka, hindi ka bakasyonista rito. Preso kita. Baka nakakalimutan mo. Maligo ka na lang. Ang dami mo pang sinasabi. Sandali nga. Bakit walang bubong tong CR? Napapikit na lang ng mariin si Damien at tinitigan ng dalaga. Ano bang problema kung walang bubong? Wala naman sisilip sa'yo. Mr. Orcas, nasa tapatan sala tong CR. Kung nakahubad ako, Eddie, kitang-kita mo na ako mula sa itaas. Inis na giit ni Carol. Attorney, wala akong balak na silipan ka. Dito ako mismo sa tapat ng pinto magbabantay. Isa pa, lahat naman ng sulok niyang katawan mo, nahawakan at nakita ko na. Kaya kung mamarapatin mo, maligo ka nang ng payapa dahil sumasakit ang tenga ko sa'yo. Pagkasabi niyon ay isinara na niya ang pinto ng banyo at naupo sa labas. Lahat yata ng bagay ay handa nilang pagtalunan, lalo na ngayon at araw ng laba dahil wala na silang maisusuot. Ilang araw na silang nandoon ni Carol at ewan niya kung tamang kinidnap niya ito. Ako na nga sabi,
Nagpipigil ng inis si Damien na makita niyang nalagyan na ng kulay ang puti niyang damit. Kaya ko naman, maupo ka na lang sa isang sulok. Sabi ni Carol at pilit na kinusot ang mantsa. Naaalis naman eh. Umalis ka na dyan, sa pagbabanlaw ka na lang. Naupo na ako rito eh. Kiit ng babae. Eh di tumayo ka, problema ba yun? Hindi tumayo si Carol gaya ng inaasahan niya. Kaya kinuha niya na lang ang sabon at tinulungan ito sa paglalaba. Nang mahawakan niya ang bra nito ay agad na inagaw sa kanya iyon ang dalaga. Bakit? Ako na maglalaba, bitiwan mo. Hila nito sa kabilang dulo ng strap. Napaangat naman ang isang sulok ng kanyang labi nang mapansin kung gaano kapula ang pisngi nito. Hindi ko bibitawan to kasi ako naman ang unang nakahawak. Kapag hinila mo pa tong bra mo, siguradong masisira na to. Walang nagawa si Carol kundi ang hayaan siya kaya kinusot niyang maigi ang bra nito habang nakatingin sa mga mata nito. Halos matawa na siya na makita kung paanong nagpipigil ng inis sa kanya ang dalaga. Nakakatawa yon? Masungit na tanong nito. Huwag mo akong tarit-tarayan, ikaw ang hostage rito ah. Wala akong pake. Patayin mo ako kung papatayin mo ko. Mapupunta naman ako sa langit eh. Inisasagot nito at ibinuhos sa kanya ang tubig bago tumakbo sa kwarto. Pambihirang buhay to. Ngayon lang ko nakakita ng hostage pang mas matapang kaysa sa kidnapper ah. Natatawang sambit niya sa isipan at nag-igib muli ng tubig. He has that place for the longest time. Iisang tao lang ang nakakaalam kung nasaan siya ngayon. Hindi siya pwedeng magtiwala ngayon sa kahit na sino dahil pinaghahanap na siya ng mga tauhan ni Dante. Ang problema niya pa, hindi niya makontak ang kanyang tiyuhin na nagtatrabaho sa gobyerno. Bago magtanghali ay ang kakainin naman nila ang hinarap niya. Sabi ko sa'yo, wag mo munang ilagay ang sibuyas. Komento ni Carol sa ginagawa niya. Napahilamos siya ng mukha at inis na humarap dito. Alam mo, wala na akong nagawang tama sa paningin mo. Hindi mo ba napapansin yun? Eh mali naman talaga yung ginigisa mo. Dapat hinintay mo mag-brown ng konti yung bawang. Eh di sana, ikaw na nagluto. Eh kasi sabi mo, ikaw na kaya hinayaan kita. Mapang-uyam na sagot nito at umirap pa. Ulaan ko. Hindi ka pa nagkaka-boyfriend kasi ganyan kang kabaldita. Excuse me? Nagka-boyfriend na ako, no? Napangisi na lang siya at inalis sa kalan ng kawali. Nagka-boyfriend ka nga, pero ako pa rin ang nakauna sa'yo. Ibig sabihin lang nun, hindi magaling ang boyfriend mo. Napatangas sa kanya si Carol at ilang ulit na napaawang ang labi na parabang may sasabihin. Ngunit walang salitang lumalabas. Totoo, hindi ba? Ibig sabihin lang nun, may gusto ka sa akin. Pangasar niya rito. Hindi ako magkakagusto sa isang kriminal. Ganting tugon nito. Hinapit niya ang bewang nito at kinuha ang tsansa ng pagkagulat nito para halikan ito sa labi. Madiin ang bawat nagiging galaw niya. Sinubukan pa nitong itulak siya ngunit sa huli ay tumugon na rin ito. See? You are attracted to a criminal, Miss Attorney. Nakangising wika niya bago binitawan ng dalaga. Tinignan niya mula sa veranda si Carol na nakatulala. Tila naglalaban ng isipan at puso dahil sa sinabi niya. Ganyan nga, Caroline. Hindi pwedeng ako lang ang confused dito. Naguguluhan ako. Dapat, magulo ko rin ang buong sistema mo. Aniya sa isip. Pumasok siya sa silid at kinuha ang nakatagong radio sa ilalim ng kutsyon. Iyon ang tangi niyang komunikasyon sa kanyang kaibigang si Riley na nasa bayan. Lumabas siya ng bahay at nagpaalam kay Carol na kukuha lang ng prutas sa bukid. Mukha namang hindi siya nito iniintindi dahil tango lang ng tango ang isinasagot nito. Hello, naririnig mo ba ako? Over? Sambit niya sa kabilang linya. Naririnig kita. Nakita ko na sinasabi mo. Sa ngayon, iisang tao na lang ang kailangan natin. Siya lang ang pwedeng makapagpatunay na wala kang kasalanan. Ang problema lang, pagpunta ko sa ospital, sinabi ng nurse doon na may kumuha na sa kanya. Tugon ni Riley. Napamura siya at inis na napabuntong hininga. Mukhang di talaga ibang tao ang kalaban ko ah. Kasama ko ngayon si Caroline Bensaga. What the hell? Anong ginagawa niyan dyan? Baka mapahama ka sa kanya. Tuna nito. Paano namang hindi?
Gusto kong siya maging abogado ko kapag naayos na lahat. Tugon niya. Sa dami naman ng pwede mong gawing babae, bakit si Caroline pa? Alam mo bang naipanalo niyang imposibleng kaso nitong nakaraan lang? Sikat na sikat ngayon yan at laman ng balita. Kapag nagkamali ka, baka maipahama ka pang lalo ng isang yan. Pagbabanta ng kanyang kaibigan. Mula sa kinatatayuan niya ay tanaw niya si Carol. Nag-aalis ito ng sinampay na damit kaya bahagya siya napangiti. Anong alam mo tungkol sa kanya? Tanong ni Damien. Ang alam ko, walang kinakatakutan ng babaeng yan. Uli lang lubos kaya walang magamit ang panakot laban sa kanya. At higit sa lahat, pihikan daw sa lalaki. Natatawang sambit ni Riley. Tira ulo ka. Huwag mo sasaktan yan kundi sa kulungan talagang bagsak mo. Lumaki lang lalo ang ngiti sa labi niya. Ikaw mag-ingat dyan. May isa pa pala akong request. Pabantayan mo si Tito kung pwede. Copy that, over. Sagot nito. Itinago niya muli ang radyo pagbalik niya sa bahay. Sinalubong naman siya na masamang tingin ni Carol. Bakit? Nagtatakang tanong niya. Kuhang-kuha mo talagang pikon ko. Actually, ang buong existence mo nakakapikon. Same here, baby. Tugon niya saka kumindat dito. Kinabukasan ay paulit-ulit na isinusumpa ni Carol sa kanyang isipan ang pangalang Damien Matt Arcas. Hanggang ngayon ay masakit pa rin ang likuran niya dahil sa paglilinis nila ng kubo. Kulang na nga lang ay sabunin na nila pati ang bubong niyon. Sabihin mo nga sa akin, naghihirap ka ba kaya mo ko dila dito at maglinis nitong kubo? Iritabling wika niya. Wala kang pambayad sa maglilinis dito? Ikaw ang panireklamo na nangangati ka, kaya tayo naglinis. At saka, kwarto lang naman ang nilinis mo, kung makapagreklamo ka naman dyan. Kung di lang talaga ako nagpipigil, baka naipalo ko na sa'yo itong hawak kong walis. Mahinang wika niya saka nagpunas ng pawis. Puro ka banta, subukan mo na kaya. Ah, ganon. Mabilis niyang hinabol si Damien sa bukiran kaya napuno ng putik ang kanilang paa. Binasa siya nito gamit ang hose pampatubig kaya inis niyang hinagis ang isang timba. Ikaw! Humanda ka talaga sa akin! Yan lang ba ang kaya mo, attorney? Pinatay niya ang makina ng poso at hinila ang hose. Nawalan ng balanse si Damien nang muli niyang buksan ng makina kaya naabutan niya ito. Kinuha niya ang pagkakataon para idagan ang bigat niya rito. Napapagod na ako sa kakautos mo na akala mo naman binabayaran mo ko. Ipinunas niya ang putik sa pisngi ng binata. Yan! Dapat lang sa'yo ang ganyan. Kung hindi lang sa sinasabi mong helicopter ay baka pinakain ko na sa'yo tong putik. Napatili siya ng gumamit ng puwersa ang binata para pagpalitin ang posisyon nila. Nasa ibabaw na niya ito at may kakaibang ngiti sa labi. Kapag attorney ba, sobrang daldal? Hindi, pero... Hindi natapos ang sasabihin niya nang bumaba ang mukha nito sa kanya. Ramdam niya ang masuyong paghalik ni Damien sa kanyang labi. At sa kabila ng dumidilim na kalangitan, ay bigla na lang siyang nakaramdam ng kakaibang init sa katawan. Aminin mo, ayaw ng isip mo pero gusto ng katawan mong ginagawa ko. Nakangising tura ng binata habang magkadikit ang kanilang noo. Hindi, masyado ka lang assuming. Siguro kulang ka lang sa kain kaya kung ano-ano nang naiisip niyang utak mo. Talaga? Bakit sa tuwing hinahalikan kita, tumutugon ka? Sigurado ka bang hindi mo ako natanda no, unang gabi natin? O talagang gusto mo na ako, kahit alam mo, isa akong kriminal. Alanganin siyang napalunok at pilit na ipinapakitang hindi siya apektado sa sinasabi nito. Hindi kita namumukhaan, dahil kung alam ko lang na ikaw ang Damien Matt Arcas na pinaghahanap sa buong Pilipinas, di sana, ako nang unang tumawag sa mga pulis. Sabihin mo nga, attorney, kung talagang naniniwala kang masama akong tao, bakit hinahayaan mo kung halikan ka? Bakit hindi ka man lang nanlalaban sa tuwing may pagkakataon ka naman na gumanti sa akin? Naiisip mo na bang hindi ako isang masamang tao? Hindi makapag-isip na maayos si Carol dahil nararamdaman niya ang pagbilis ng pintig ng kanyang puso. May kung ano sa kanyang sistemang naniniwala sa ipinapakitang kabutihan sa kanya ng binata. Pero hindi siya isang Diyos para malaman kung totoo ba talaga ang sinasabi nito. Tanging batas at ebidensya lang makakapagsabi na hindi ka kriminal at hindi ako. Hindi mo mapapatunayang wala kang sala
kung takot kang humarap sa sarili mong kaso. Paano kung bumalik ka sa Maynila na? Mahal mo na pala ako. Ipapakulong mo pa rin ba ako? Seryosong tanong nito. Napatitig na lang siya sa magandang mata ni Damian. Ang batas ay batas. Pero kung sakaling mamahalin kita, handa akong tulungan ka maging malaya. Iyon ang gusto niyang isagot, ngunit mas pinili niyang manahimik at itulak ang lalaki paalis sa ibabaw niya. Habang lumilipas ang bawat oras ng pananatili ni Carol sa poder ni Damian, ay napag-aralan niya na ang posible niyang ruta para makatakas dito. Kung sa dagat ako dadaan, paniguradong walang bangkado na pwede kong gamitin para makatakas. Hindi ko rin sigurado kung gaano ito kalayo mula sa bayan. Kung sa gubat naman, kahit na papano, may tsansang sa kabila ay may bayan na. Kumain ka naman, pero natutulala ka dyan. Wika ni Damian. Inirapan niya ito ng palihim. Inis niya pang pinunasan ng pawis sa kanya noo at pinagpatuloy ang pagpapatubig sa tanim. Sabihin mo nga sa akin, kailan ka pa rito? Mga 3 buwan na rin. Umalis lang ako dito nang narinig kong pangalan mo. Sagot nito. Ilan ang kontak mo sa labas? Isang tao lang. Paano ka nakarating sa bar na pinuntahan ko? Tinulungan ka ba ng kontak mo? Muling tanong niya. Hindi. Minamanmanan mo ba ako noon pa? Usisa niya dahil ni minsan ay hindi niya naramdamang may nakasunod sa kanya. Hindi rin. Plano ko nang kausapin ka pero hindi ako stalker para sundan o pasundan ka. Siguro pasalamat na lang ako na pinagtagpo tayo ng gabing yun kahit wala pa akong ginagawa. May kakilala ba ako na malapit sa'yo? Wala. May binabayaran ka ba sa loob ng opisina namin? Tanong niyang muli. Tinitigan lang siya ni Damian. Hindi ako katulad ng iniisip mo. Kinuha ko lang pagkakataon na dalhin ka rito pero hindi ganito ang plano ko. Kaya kung may iba ka pang itatanong na pwedeng makatrigger sa akin, pakiusap. Huwag mo munang sabihin. Naglakad na ito palayo at sinundan niya lang ito ng tingin. Kinagabihan ay hinintay niyang makatulog si Damian. Pinabuti niyang pakisamahan ito sa buong maghapon para hindi na ito maghinala sa gagawin niya. Dahan-dahan siyang umalis mula sa higaan at bumaba sa sala. Puro kawayan ng paligid kaya maingat ang ginagawa niyang paghakbang. Huwag naman sana siyang magising. Aniya sa isip. Tinungo niya ang daan papunta sa bukid. Kakatanaw niya sa bahay ay bigla na lang siya nasungkit ng usling kahoy. Putik na yan. Dinaig ko pa nasa horror movie nito ah. Pinunasan niya ang sugat sa bandang tiyan niya at nagpatuloy sa pagtakbo sa kagubatan. Hindi pa man siya nakakalayo sa gubat nang maapakan niya ang isang sanga. Napasigaw siya ng malakas nang mag-alanganin ng apak niya sa bangin. Tulong! Tulungan niyo ako! Humihikbing sigaw niya. Sa kabilang banda ay inis na napatingin si Damian sa bakas ng yapak sa bukid. Sinundan niya lang iyon hanggang sa may narinig siyang sumisigaw. Agad siyang tumakbo sa direksyon na pinagmumula ng tinig. Damian! Tulong! Narinig niya ang sigaw ni Carol. Napamura siya sa kanyang isip nang mahimigan ng takot na boses ng dalaga. Nilapitan niya ito at iniangat sa kanyang tabi. Ano naman pumasok sa kokote mo? Binalaan na kita, di ba? Natigilan siya na makitang nanginginig ang katawan ni Carol. Agad niya itong binuhat pabalik sa bahay. Tahimik lang itong umiiyak sa bisig niya, kaya hindi niya na magawang sermonan pa ito. Hindi ko inilagay ang patibong doon para sa'yo. Inilagay ko yung para sa pangangaso. Gusto mo bang maligo o magpupunas ka na lang? Tanong niya pa rito. Hindi sumagot si Carol kaya napabuntong hininga siya at kumuha ng bimpong ipupunas dito. Ayos lang ba sa'yo kung pupunasan kita? Tumango ito kaya idinampi niya rito ang bimpo. Carol, magsalita ka. Alam ko natatakot ka sa akin kahit hindi mo sabihin. Pero gaya ng sinabi ko, hindi ako masamang tao. Kung hindi ka masama, bakit mo ako dinala dito? May rason ako. Pero hindi ko pa masasabi ngayon lalo na't ganyan ang lagay mo. Wala akong balak na ikulong ka sa lugar na to. Pangako, ibabalik kita sa Maynila. At kapag nangyari yun, hindi na ako ulit papakita sa'yo. Aniya rito. Napatingin lang sa kanya si Carol at hindi na muling nagtanong pa. Lalo lang siyang kinabahan dahil mas naging tahimik ang dalaga.
Ilang araw niya ring sinisisi ang sarili niya dahil sa kalagayan nito. Sandali, buhatin na kita. Wika niya rito isang araw. Nasugatan ng paa nito dahil sa mga sangang naapakan, kaya sinisigurado niyang maaalalayan niya ito sa paglalakad. Damien, kaya ko naman. Kaya mo, pero gusto kong tulungan ka. Kasalanan ko naman kung bakit ka nagkakaganyan. Kit niya. Isa sa napansin niya kay Carol ay hindi ito basta nagbibitiw ng masakit na salita, kahit na naiinis o nagagalit na ito. Bawat araw, kinakain siya ng konsensya dahil alam niyang inalisan niya ito ng kalayaan. Ito lang din ang pagkakataon ko para may makatulong sa akin. Kailangan ko ng taong may kakayahang linisin ang pangalan ko sa salang hindi naman ako ang gumawa. Aniya sa sarili. Samantala, nitong nakaraan ay napansin ni Carol na hindi na siya kinukulit ni Damien. Nawala na rin ang ngiti nito na minsan niyang kinahumalingan. Kasalanan niya naman talaga kung bakit ako nahulog. Pero hindi ko naman sinabing manahimik din siya katulad ko. Mas ayoko nakikita siyang ganyan kahit na dapat ay wala akong paka sa kanya. Dismayadong aniya sa sarili. Napabangon na lang siya sa higaan nang mapansing wala pa roon ang binata. Hinanap niya si Damien at nadatnan ito sa sala. Carol, may kailangan ka ba? Tanong nito saka lumapit sa kanya. Binuhat siya nito pababa at inuupo sa kawayan. Amoy alak ka. Uminom akong lambanog. Sinubukan ko lang. Sagot nito. Sinubukan? Nakakadalawang bote ka na. Matutulog na rin naman ako. Nito. Iniiwasan mo ba ako, Damien? Tanong niya rito. Hindi. Bakit naman kita iiwasan? Kung hindi mo ako iniiwasan, bakit hindi mo ako kinakausap? Maupo ka nga rito sa tabi ko. Utos niya at tinapik ang espasyo sa kanyang gilid. Halos mapangiti siya na makitang sumunod ito sa kanya. Nalulungkot ka ba dahil nagkasugat-sugat ako? Tumango ito at humugot ng malalim na hininga. Marahan niyang hinawakan ng pisngi nito at iniharap sa kanya. Bigla siyang nakaramdam ng kung ano sa kanyang sistema habang nakatitig sa binata. Hindi siya nakainom ng lambanog pero parang siya ang nahihilo. Carol, sorry. Sa susunod na buwan, babalik ang chopper. Sumama ka na pabalik sa Maynila. Malungkot na tura nito. Wala sa sariling tinawid niya ang pagitan nila ni Damien. Napapikit siya nang dumampi ang labi niya rito. Nalasahan niya pa ang lambanog sa labi ng binata habang hinahalikan niya ito. May kakaiba rito na hindi niya may paliwanag. Nararamdaman niyang hindi ito masamang tao, pero hindi pwedeng pakiramdam lang. Kailangan niyang mapatunayan na mabuti itong tao. Humiwalay sa kanya ang binata. Carol, may gusto na yata ako sa'yo. Kinabukasan ay hindi maiwasang mailang ni Carol kay Damien dahil sa inamin ito sa kanya ng nagdaang gabi. Caroline, nakapag-init na ako ng tubig pampaligo mo. Wika ni Damien sa kanya. Kaya ko naman ang lumakad, medyo okay na pa ako. Nahihiyang sambit niya nang buhatin siya nito. Medyo, ibig sabihin, hindi ka pa okay. Para sa naman ang muscles ko kung hindi kita mabubuhat lagi. Pilyong wika nito. Ligo ka na, mahal na prinsesa. Pwede bang tulungan mo ako maligo? Nahihiyang tanong niya. Lalo lumawak ang ngiti sa labi nito at pumasok din sa banyo. Sa lahat ng trabaho, ang paliguan kang paborito ko. Buksan mo na lang yung pinto, total, ano naman eh. Naiilang ka ba sa akin, Caroline? Halos 1 linggo na kitang pinapaliguan. Painosenteng tura nito. Yun na nga eh. Sa loob ng 1 linggo, parang may karapatan ka ng sabunan ng gusto mong sabunan. Sambit niya sa isipan. Lalabas ka o bubuksan mo ang pinto? Mahal na prinsesa, baka may makakita sa'yo. Dapat ako lang. Alam mo, kapag gumaling tong pa ako, isisipa ko na talaga sa'yo to. Inis na tugon niya. Takbo ka ulit sa kakahuyan para ako pa rin na magpapaligo sa'yo. Natatawan sagot nito. Ilang beses ka bang inire ng mama mo? Sobrang kulit mo. CS ang mom ko. Technically, hindi ako inire. Taas mo ng isang paa mo. Tura nito. Iyon na naman ang pakiramdam na para siyang tinotorture.
Kada napupuntang kamay nito sa hita niya, ay para siyang malalagutan ng hininga. Bakit nga ba siya ulit pumayag sa ganon? Kasi, kinukuha mo ang loob niya para totohanin niya ang chopper na magbabalik sa Maynila. Ang isip niya, iyon ang plano. Akitin si Damien para pabilikin siya nito sa Maynila. Natatandaan niyang may nabasa siya tungkol sa reverse psychology at balak niyang subukan iyon sa binata. Pero mukhang siya pa yata na nababaligtad sa ginagawa niya. Ayos ka lang. Untag sa kanya na lalaki. Ha? Sabi ko tapos na. Barin mo ng damit mo para malaban ko na. Ano? Nabing ka na ba? Ang sabi ko. Narinig ko. Pero lumabas ka kasi magbibihis ako. Ayaw mong tulungan kita? Nakangiting tanong nito. Kapag ako nainis talaga sa'yo. Sabi ko nga lalabas na. Tugon ni Damien. Parang breather ang nararanasan ni Carol kay Damien. Pakaramdam niya ay nag-e-enjoy pa siya na kasama ang sinasabing isa sa mga high-profile na kriminal sa bansa. Paano ba nagkaroon ng ganitong kagwapo at kabait na kriminal sa Pinas? Talaga bang nakapatay ng isang to? Tanong niya sa isip. Anong iniisip mo? Tanong ni Damien habang nagpapagpag ng higaan kinagabihan. Sabihin mo nga sa akin, ano sa balita ang totoo? Seryosong tanong niya rito. Hinawakan niya pa ang kamay ni Damien para iparamdam na ayos lang na marinig niya ang totoo. Totoong patay ang buong pamilya ni Dante. Yung narinig mong pinahirapan ng buong pamilya. Totoo rin yun. Kasosyo ko sa negosyo si Dante. At nakafling ko ang isa sa mga anak niyang babae. Kailan mo sila huling? Pwede bang huwag muna natin pag-usapan ngayon? Gusto kong makilala ka, Caroline. Pag-iiba nito ng usapan. Curious man ay inirespeto niya ang desisyon nito. Naisip niyang baka isa lang si Damien sa nagplano ng pagpaslang at hindi talaga ito ang punot dulo. O baka naman inosente talaga ito tulad ng gustong paniwalaan ng utak niya. Napangiti na lang siya nang isiniksik nito mukha sa kanyang leeg. Anong gusto mong malaman tungkol sa akin? Tanong niya rito. Kahit ano, kung nasa ng mga magulang mo kung may kapatid ka pa ba? Lumaki ako sa bahay ampunan. Nakagisnan kong kapatid ay si Neva. Mapalad kami kasi may nagpaaral sa amin. Sabay kaming kumuha ng abogasya. Pinalad naman kaming makapasa sa bar kaya ngayon, nagbabalik kami ng tulong sa bahay ampunan na kinalakihan namin. Gusto mo bang makilala ang parents mo? Siguro. Kahit may lisensya na ako na tanging pangarap ko lang dati, pakiramdam ko, kulang pa rin ang pagkatao ko hanggat hindi ko nakikilala mga magulang ko. Gusto mo bang ipahanap ko sila para sa'yo? Napangiti siya. Nakakatawang isipin, kaya niya akong tulungan pero hindi niya matulungan ang sarili niya. Anya sa isip. Sa totoo lang, gusto kong gawin ang lahat para sa'yo. Pero hindi ako makakilos ng maayos dahil ganito ang sitwasyon ko. Dagdag pa ni Damien. Sinasabi mo ba yan para tulungan kita? Biro niya rito. Hindi, Caroline. Sinasabi ko ang mga ito dahil ito ang totoo. Maaaring ikaw ang pinakakilalang abogado ngayon sa bansa dahil naipapanalo mo ang mga imposibleng kaso. Pero alam ko hindi nakadepende sa iyong paglaya ko. Kung ganon, bakit mo pa ako sinama dito? Natatawang tanong niya. Pasensya na kung hindi ko mapaniwala ng lahat ng sinasabi mo. Ang contradicting kasi na lahat, Damien. Sabihin na natin, ang plano ko talaga ay dalhin ka sa bahay doon sa Maynila at ibigay ang files na meron ako. Ang problema lang, bigla ka nangahalik at nakipagtalik sa akin. Naiiling na sagot nito. Naging marupok naman ako. Ang awkward naman kung after nating magduo ay kunin kitang abogado. Baka lalo kang hindi pumayag. Napangiwi naman siya. Ibig sabihin, ako pa pala ang mali? Hindi naman, pero parang ganun na nga. Sabi nito saka kinintalan siya ng halik sa labi. Paano kung hindi ako suspect na on the run? Papangsalan mo ba ako? Anong klaseng tanong yan? Kung nasa ibang sitwasyon, paniguradong hindi kita pakakawalan. Pero dahil on the run ako, hindi pwedeng mapasakan ka. Mas mabuting abutin mo lahat ng pangarap mo. I can see a brighter future ahead of you. Pero, paano kung ayoko mawala ka sa tabi ko? Pagbibigyan mo kaya ako? Turan niya sa isipan.
Samantala ay mas nakikilala ni Damien si Carol sa bawat araw na dumadaan at alam niyang kailangan na niya itong pabilikin sa Maynila dahil tila lumalala ang sugat nito. Ang orihinal na plano ay mapapayag niya itong tulungan siyang linisin ng kanyang pangalan. Pero mas importante ang kalusugan nito. Habang namimitas siya ng mga bunga sa taniman, ay napansin niyang namumutla si Carol at halos mamilipit sa sakit kaya nilapitan niya ito. Ano nangyayari? Masakit ba ang sugat mo? Akala ko ba magaling na? Pagtukoy niya sa sugat nito sa tiyan. Doon ka nga muna. Pawis ka tapos lalapit-lapit ka sa akin. Inis na sagot nito sa kanya. Hinawi pa ni Carol ang kamay niyang nakaalalay dito. Hindi siya nakapag-react agad dahil iyon ang unang beses na nakita niyang ganoon si Carol. Anong meron? Minadali niya lutuin ang gulay na paborito nito nang hindi ito tumugon. Minabuti niya ring maligo bago lumapit dito. Carol, gusto mo na bang kumain? Malambing na tanong niya. Kakain ako kung kailan ko gusto. Masungit ang sagot nito. Ha? Sabay tayong kumakain palagi. Ayaw kitang kasabay. Hindi mo ba naiintindihan yon? Gusto kitang kasabay. Dadaling kong pagkain dito, bababa ka. Seryosong tanong niya. Ayoko nga. Naiiyak na sambit nito. Agad na kumunot ang kanyang noo at niyakap ito. Huwag kang umiyak. Hindi naman ako sumigaw ah. Masama bang pakiramdam mo? Naligo na ako. Naiinis ako sa'yo. Humihikbing wika nito. Anong nagawa ko ba? Nagluto lang naman ako. Okay ka naman kanina pagising mo ah. Hinalikan mo pa ako tapos biglang sungit mo na. Ngayon naman, umiiyak ka na. Ano ba nangyayari, Carol? Wala. Gusto ko lang umiyak. Sagot nito sa mahigpit na yumakap sa kanya. Kahit na hindi niya maintindihan kung anong nangyayari, ay niyakap niya na lang ito. Maya-maya pa ay mas naging kalmado na ito. Gusto mo na bang kumain? Tanong niya sa kakinintala ng halik ang labi nito. Magana ang mata mo sa kakaiyak. May nasabi ba ako na gawang ayaw mo? Napaling ito at lumabi. Naisip ko lang. Ilan ang babae mo? Pang-ilan ako at ilan ang balak mo pang idagdag? Pumagalpak siya ng tawa sa narinig. You're so random. Bakit mo naiisip yan? Hinampas nito ang braso niya kaya lalo siyang natawa. Magsabi ka na ng totoo. Napipikon ako sa'yo, Arkas ha. Lumabas ka nga! Wala akong babae at nag-iisa ka lang. Nagsiselos ka na naman sa wala. Pinaningkitan siya nito ng mata at dinuro pa ang dibdib niya. Sinasabi mo lang yan dahil nandito ka pa. Kung hindi siguro tayo nagkita sa bar na yon, baka may ibang babae ka nang isinama rito. Baby, ikaw lang ang dinala ko dito. At saka halos 1 taon na akong celibate nang inakit mo ko. Hindi ako naniniwala sa'yo. Kahit saan ka pumunta, paniguradong maraming babaeng lalapit sa'yo. Iritabling sambit nito. Napamura na lang siya nang pumatak na naman ng luha mula sa mata ni Carol. Hindi nga sabi, maniwala ka naman please. Sa gwapo mo yan, alam kong babaero ka. Tinulak pa nito ang kamay niya at inis siyang tinitigan. Ilan ang girlfriend mo? No girlfriend since birth ako. Kita mo? Isinama mo pa ako sa collection mo. Hindi ka pa pala nagseryoso kahit kailan. Hindi. Napakamot na lang siya sa batok nang lumabas si Carol mula sa silid at padabog na isinara ang pinto. Ano ba nangyayari doon? Nang sumunod na siya pababa ay sa kanya napansin ang bahid ng dugo mula sa inupuan ni Carol. Napaawang kanyang labi nang mapagtanto kung bakit ganoon ang inaakto nito. Sa kabilang banda ay nakita ni Carol si Damien na sumunod sa kanya kaya inirapan niya ito. Anong ginagawa mo rito? Doon ka sa babae mo! Kahit umanap ka pa ng ebidensya, wala kang makikita babae ko. Iisa lang ang babaeng gusto ko. Aaminin ko sa tanang buhay ko. Hindi pa ako nagkagusto ng sobra sa isang babae. Ngayon lang talaga. Tapos may topak pa. Naghain si Damien ng pagkain nila at maya-maya ay kinintalan siya nito ng halik sa labi. Bakit isa lang ang plato? Ayaw mo na akong kasabay, no? Inis na tanong niya. Iisa lang ang plato dahil susubuan kita. Makikikain na lang ako sa pagkain mo. Anito. Sinubuan nga siya ni Damien at rinatong parang batang paslit. Gusto niyang mainis pero gusto niya rin ang ginagawa nito.
Bakit isa lang ang kiss ko? Kanina, tatlo ah. Sita niya rito. Maybe sandali lang. Naguhugas pa kasi ako ng plato. Hayaan mo, mamaya pagkatapos nito. Hindi lang tatlo kung gusto mo. Konting pasensya pa. Natatawang wika nito. Nag-init naman na magkabila niyang pisngi at yumakap kay Damien. Hindi ka galit sa akin? Bakit naman ako magagalit sa'yo? Kasi, ganito ako. Hindi siguradong sagot niya. Hinarap siya nito at kinabig papalapit sa katawan nito. Kahit may toyo ka, kahit naman magnumero uno ka pa bilang abogado sa buong mundo, hindi magbabagong tao ka lang din. Babae ka, pabebe ka, okay lang yan. Good sign nga yan kasi alam kong komportable ka sa akin. Huwag mo lang akong papalayasan kasi paniguradong masasaktan ako. At sana, sa susunod, huwag mo ko ipagtutulakan sa iba dahil ikaw ang gusto ko. Kasi, wala nang kasi. Naiintindihan kong may pag-abnormal ka. Pangasar pa nito. Tabi nga. Inis na usal niya pero binuhat lang siya nito at hinalikan. Iba talaga ang nagagawa ng buwanan dalaw sa kanya. Daig pa niyang buntis sa pabago-bago niyang emosyon. Tinala siya ni Damian sa silid at doon siniil ng halik. Kung minsan ay naiisip niyang baka gamitin lang siya ni Damian sa dulo, ngunit isusugol na niyan lahat. Sisiguraduhin niyang sa kanya pa rin ang bagsak na lalaki kahit na maging malaya na ito mula sa kaso. Carol, lagyan na natin ng hot compress ang puson mo. Tila nang hihinang tanong ng lalaki. Napatingin siya sa ibabang umbok nito at saka napangisi. Base sa pag-iigting ng panga nito, ay alam niyang nagpipigil na ito sa kanya. May iba pa namang paraan para dyan, di ba? Baka masakit ang katawan mo. Napangisi na lang siya at ibinaba ang kamay papunta sa boxer shorts na suot nito. Akong bahala. Don't you trust your attorney? Naglaro ang kakaibang ngiti sa labi ni Damien. I trust no one but you, my dear attorney. Sa mga sumunod na araw ay naging desidido na si Carol na alamin ang lahat tungkol sa kasong kinakaharap ni Damien. Kinidnap siya nito para humingi ng tulong. Pero hindi naman ito magawang ikwento sa kanya ang lahat dahil nakikita niyang nasa ilalim pa ito ng trauma. Kaya naisipan niyang painumin ito ng alak para kumalma. You need that, aniya sa lalaki. Para saan? Basta. Nakangiting wika niya at saka naupo sa kandungan nito. Sa tanang buhay niya ay hindi niya pa nasubukang mang-akit ng kung sino ang lalaki. Kaya hindi pwedeng hindi ito magkwento pagkatapos. Anong ginagawa mo? Nagtatakang tanong ni Damien. Having fun? Pero bakit may kasamang lambanog? Ayaw mo ba? Nagkunwari siya nagtatampo at akmang aalis mula sa kandungan ni Damien. Agad na hinawakan nito magkabilang hita niya at ipinirmi ang kanilang posisyon. Napangiti na lang siya saka nagsali ng alak sa baso. Kumusta ang pakikitungo sa iyo ng mga kamag-anak mo? Dati, okay naman kami. Kapag may family gathering, nagkakausap naman. Madalas din kasi ako hindi dumadalo, busy sa trabaho. Sagot nito. Sa trabaho ba o sa babae? Natawa ito at pinisil ang pisngi niya. Akala ko ba wala ka ng regla? Bakit hindi ka pa rin tapos sa issue na yan? But to tell you honestly, sa trabaho talaga ako busy. Malaki ang naipamana ng dad ko sa akin. At the same time, nag-spend ako ng sariling kumpanya. Sabay kong inaasikaso ang dalawang kumpanya kaya nawawalan na ako ng oras sa mga gatherings. Ibig mo sabihin, hindi talaga kayo close na magkakamag-anak? Parang gano'n na nga. Dati, hindi maayos ang pakikitungo ng mga kapatid ni dad sa akin. Pero dahil malapit ako sa mga anak nila, naging maayos din ang lahat. Tugon nito sa kanilagok ang pang-apat na baso ng alak. Sabi mo, no girlfriend since birth ka, tama? May mga babae ka na bang nasaktan? Pusisa niya rito. Wala. Ang alam ko wala talaga. I do flings but they know the real score. Lihim niyang itinapon ang alak mula sa kanyang baso nang humalik siya sa labi ni Damien. Hindi siya maaaring malasing dahil kailangan niya ng mga impormasyon bago siya bumalik ng Maynila. Ilang sandali pa ay nakikita niya ng tumatama ng alak sa binata. Anong huli niyong usapan ng anak ni Mr. Dante? Yung kay Clea.
May message siya sa akin na magpapakamatay siya kapag hindi ako nagpunta sa bahay nila. Naliliyong tura nito. Isinandal niya mukha nito sa kanyang dibdib para lalo itong madistract sa itinatanong niya. Ano sinabi o ginawa mo nung nabasa mo ang message? Nasa kalab ako ng gabing yun. Pero nang nag-message sa akin si Dante na buntis si Clea at ako ang itinuturong ama, pumunta agad ako sa bahay nila para linawin ang lahat. Hindi rin ako siguradong ako ang ama ng dinadala ni Clea, kaya natakot ako nang sabihin ni Dante na ipapalaglag ang bata. Pinag-aralan ni Carol ang bawat reaksyon sa katawan ni Damien. Nababasa niya ang kaba at takot sa mukha nito. Napahigpit pang yakap sa kanya ng binata, kaya hinagod niya ang likod nito. Anong nangyari pagpunta mo? Nagtaka na ako sa main gate pa lang kasi walang gwardya. Tapos pagpasok ko ng bahay, wala man lang ilaw. May nadampot akong kutsilyo sa may pasilyo hanggang sa nakita ko. Nakahandusay sa sahig ang buong pamilya. Nakita ko nag-aagaw buhay ang katulong nila kaya agad akong tumawag ng ambulansya. Saktong, ipapasok ko ang kotse para dali ng katulong sa ospital nang matanaw naman ako ng gwardya na may hawak na kutsilyo. Caroline, natakot ako. Biglang may mga dumating na pulis habang puno ng dugo ang damit ko. Wala bang ibang nakakalam ng mga mensahe na sinabi sa'yo? Si Riley. Nasa kanyang cellphone ko, pero hindi ko siya malapitan dahil kahit siya, minamatyagan ng pulisya. Nung gabing nalapitan ako ng mga pulis, hinila ako ng gwardya at tinutukan ng baril sa ulo para makatakas ako. Maniwala ka, Caroline. Hindi ko pinatay ang gwardya. Nagulat na lang ako nang mapabalitang bangkay ng hinostage ko ng gabing yun. Hanggang sa may namatay pang anak ng isang milyonaryo na naging kafling ko. Ako rin ang itinuturo nilang pumatay. Pero wala talaga akong kasalanan. Nagmamakaawang sambit ni Damien sa kanya. Hinawakan niya ang kamay nito at marahang nginitian. Naniniwala ako sa'yo. Kailangan lang nating patunayan ang alibay mo. I tried, but even the police were not believing me. Hindi ko alam kung paano sira ang CCTV ng bar ng gabing yun. May nagplano talaga para sirain ako. Gagawin ko ang lahat kung papayag kang sumama sa akin sa Maynila. Anya rito. Hindi pwede. Mapapahama ka lang. Hindi lang iisang taong mahanap sa akin. Akala ko ba may tiwala ka sa akin? Meron, pero ayoko nga. Siniil niya ng halik ang labi ni Damien para kumalma ito. Mabilis itong tumugon sa kanya kaya dahan-dahan siyang humiwalay dito. Sa bahay ko ikaw titira habang pinag-aaralan ko ang kaso mo. Hindi pwedeng magpadala ka lang sa takot. Sabay nating haharapin to, malinaw. Samantala, kahit na puno ng pag-alinlangan si Damien sa posibleng mangyari, ay sinunod niya ang hiling ni Carol. Sumama siya sa Maynila at nanatili sa bahay nito. Gustong makilala mo si Riley. Siya may hawak ng ibang ebidensya na nakalap ko. Pero sa ngayon, hinahanap niya ang katulong sa bahay ni na Dante. Kung ganon, alam na mismong kriminal na may witness. Ang problema lang natin ay baka pinatay na rin ang kasambahay na sinasabi mo. Sambit ni Carol. Nabanggit sa akin ni Riley na malakas ang kutob niyang itinatago lang siya at posibleng gamitin laban sa akin kapag dininig na sa korte ang kaso. Nagpaalam sa kanya si Carol na lalabas muna ng bahay para kunin ang kopya ng files niya. Kaya habang wala ito, ay binuksan niya ang laptop nito. Mabuti na lang at wala yung password, kaya naman agad niyang inilipat sa pangalan nito ang lahat ng assets niya. Mas mabuti na, sa kamay ni Carol mapunta ang lahat ng pinaghirapan ko. Bulong niya. Nilibot niya ang study room ng dalaga. Napangiti siya na makita kung gaano karaming medalya ang nakamit nito, samantalang siya noon ay puro sakit sa ulo ang dulot sa magulang. She deserves the world. Deserve niya sumaya kahit wala ako sa kanya. Hindi nagtagal ay nahanap ni Carol ang lahat ng kulang sa tagping kwento ni Damien. Miski ang mga CCTV footages na kinakailangan niya, ay nakuha niya sa tulong ni Neva. Sa mga dashcam na mga sasakyan siya umasa dahil wala siyang nakuhang CCTV footages sa mga establishmentong pinuntahan ni Damien ng araw ng krimen. Nakakatakot na to sis, Diyos ko. 3 maimpluwensyang pamilyang kalaban mo. Ang malala pa, isang gobernador ang isa sa mga kinakalaban mo. Kinakabahang wika ni Neva. Naipaliwanag niya rito lahat na nangyari. Ang sabi ni Neva ay walang nagtaka sa bigla niyang pagkawala
dahil nag-file siya ng leave bago makidnap ni Damien. Ito lang daw ang nag-alala sa kanya. Ang kailangan na lang natin ay maayos ang statement ng witnesses at sigurado akong makukulong ang tito ni Damien. Nakangiting sabi niya. Sis, dapat may panalo mo ang kaso. Kundi paniguradong tayong babalikan ng 3 mayayaman na yon. Kinaya nilang alisin ang lahat ng ebidensya sa unang gabi ng krimen. Kakampi nila ang pulisya. Hindi sila madaling kalaban. Ani Neva. Kalma ka lang. Magtiwala tayo sa mga ebidensya na hawak natin. Wika niya rito. Kalma? Sis, paano ako kakalma kung ngayon ko palang natatamas ang kasaganaan sa buhay pero mukhang mawawala agad dahil matetegi tayo. Kunwaring naiiyak na sambit nito. Hinintay ni Carol na maipasa ang file case si Damien kasabay ng proteksyon na hiningi niya sa gobyerno. Bes, ang sabi sa atin ni Mother mag-iingat tayo. Bakit parang baliktad ang pagkakaintindi mo? Sabi pa ng kanyang kaibigan. Eh di ba sabi ni Mother, kapag mahal natin ng isang bagay o tao, huwag tayong susuko? Pabirong sagot niya rito. Sus Mika, ang sabi ko sa'yo noong nakaraan, haharot ka lang. Hindi ko naman sinabing kailangan mo magmahal ng suspect sa isang krimen. Problemadong tugon ni Neva na ikinatawa niya. Tatawa-tawa ka pa dyan. Kapag ikaw hindi pinakasalan ng Damien na yan, sinasabi ko sa'yo ako mismo magpapakulong sa kanya. Ano ka ba? Trabaho lang to. Hindi niya ako kailangang pakasalan. Nakangiting sambit niya. Napahawak naman si Neva sa balikat niya. Nauntog ka na ba? Bobo ka na ngayon? Nasaan na yung Carol na masyadong pihikan sa lalaki at handang mamatay na single wag lang makatanggap ng bare minimum? Hindi naman bare minimum ang ibinibigay niya. At saka hindi naman nangako ng kung ano yung tao kaya iisipin kong pera-pera na lang ang lahat. Anya. Napairap na lang sa kanya si Neva. Maiba ako. Paano mo nalamang tito niyang may kasalanan? Simple lang. Sa unang buwan pa lang na nagtatago si Damien. Napunta sa tito niyang malaking porsyento ng kumpanya para hindi yun malugi. Pero nung tinignan ko ang financial statements nila, napansin kong malaki ang withdrawal nito kada buwan. Kulang na lang ay ang kininito maging ang natitira kay Damien. Sagot niya. Bukod pa doon ay nalaman niyang nakipagkita pa ang tito ni Damien kay Dante. At ang itinuturo na tao ng kasambahay ng mga Dante ay tauhan din ng pinsan ni Damien. Pag-uwi ay nadatan ni Carol na natutulog si Damien kaya naglinis na lang siya ng katawan pagkatapos ay tumabi na sa binata. Nagising naman ito na yumakap siya. Ngayon ka lang, nagluto ako ng pagkain. Inaantok na tura nito. Kumain ka na ba? Hindi pa, hinihintay kita. Sabay silang bumaba sa dining at masayang pinagsaluhan ng hapunan. Pagbalik nila sa kwarto ay agad na napansin ni Damien ang kaseryosohan niya. May problema ba? Tanong nito at napailing siya bilang sagot. Na-stress ka ba sa trabaho? Medyo lang. Naayos ko na lahat ng kailangan sa case mo. Sabi ko naman sa'yo, huwag mo masyadong isipin yun. Kaya naman namin ni Riley yun. Wika nito. Mahigpit siyang napayakap kay Damien. Natatakot na ako. Ito na ang simula. Kailangan mo na sumuko sa mga pulis. Pero huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin ko makakapag-bail ka habang dinidinig ang kaso. Baby, hindi mo kailangang matakot. Hindi naman ako mamamatay. Biro nito sa kanya. Paano kung hindi ko maipanalo ang kaso? Paano kung makulong ako? Nakahanda naman ako sa kahit anong mangyari. At saka may tiwala ako sa abogado ko. Pagpapalakas nito ng loob niya. Huwag mo masyadong isipin yon. Makukuha naman sa dasal yan. Bali mo. Bigla na lang nilang iurong ang kaso laban sa akin, di ba? Alam niyang sinasabi lang iyon ni Damien para hindi siya mag-alala. Pero alam niya ring imposibleng mag-urong ng kaso ang pamilya ni Dante. At hindi titigil ang sarili nitong pamilya para makuha ang lahat-lahat dito. Hindi bagay sa iyong umiiyak. Mas bagay na. Nakangiti ka lang palagi. Hindi tayo pwedeng makita na ganito dahil pwedeng magamit o laban sa atin. Pagbibigay alam niya rito. Eh di kunwari, hindi kita naging hostage? Tanong nito. Napairap siya. Hindi mo naman talaga ako naging hostage. May hostage bang ipinaglalaban at pinaglilingkuran kapag may regla? At saka hindi mo pwedeng sabihin na hinostage mo ako at dagdag kaso pa yan. Natawa na lang sa kanya si Damien.
Kahit sino naman yata ang lalaki, ay ipaglalabang isang Caroline Buenzaga. Isang pribilehiyo at karangalan ng paglingkuran ka, mahal na Reyna. Seryoso nga kasi. Matatagalan bago kita pwedeng yakapin ulit. Paniguradong maraming magbabantay sa ating dalawa. Hindi mo naman siguro ako ipagpapalit habang umuusad ang kaso, hindi ba? Bakit naman kita ipagpapalit? Siyempre, isa akong high-profile suspect, Carol. Naiintindihan ko kung makakahanap ka ng mas maayos na lalaki. Sambit nito ng bahagyang nakangiti. Hindi kita ipagpapalit, Damien. Nilapitan niya ito at hinalikan. Mas naging mainit ang pagsasama nila dahil pakiramdam ni Carol ay baka mawala na sila ng pagkakataong maging ganoong kalapit sa isa't isa. 6 na buwan na mula nang mag-umpisa ang kasong tinakasan ni Damien. Ilang hearing ang nangyari at lahat ng ebidensya ay nailabas na ni Carol. Nakakatawa pa dahil pinsan niya ang prosecutor sa kaso. Ayos ka lang? Bulong niya kay Carol habang diretsyong nakatingin sa pasilyo. Okay lang ako. Natatanggap po ba ang pagkain iniluluto ko? Mahinang tanong nito. Pagkain? Wala akong natatanggap. Kalmadong sagot niya. Nakita niyang napatitig agad si Carol sa kanya kaya pigil ang ngiti siyang bumulong. Huwag kang tumingin ng ganyan, baka magtaka mga pulis. Putik, sino kumakain ng iniluluto ko? Kaya ka siguro nakangayayat sa loob. Kalma ka lang. By the way, you look really hot earlier. Plus, I like your red lipstick. Kung wala lang tayo sa korte, baka nahalikan na kita kanina. Huwag mo nga akong pangitiin at baka lapitan tayo bigla ng mga pulis. Napahinto sila sa tapat ng van na sundo kay Damien pabalik sa kustodya ng gobyerno. Paano ba yan? See you next week, attorney. Tumango si Carol at bahagyang umiti. Sisiguraduhin ko makakarating na sa iyong pagkaing iniluluto ko. I have a good feeling with your case, Mr. Arcas. Nakakainis isipin na hindi man lang kita mayakap dahil sa posas na to. Seryosong wika niya. See you next week, Mr. Arcas. 1, 4, 3. Napakagat siya ng ibabang labi para magpigil ng ngiti. That's their way to say I love you in public. 1, 4, 3 din, Attorney Caroline. Pumasok siya sa sasakyan at hindi na nilingon pa ang dalaga. Sa lahat ba naman ang pwedeng gumawa sa akin ito? Talagang kamag-anak ko pa. Hindi na lang nila hiningi ang kalahati ng shares ni Dad kung yun lang naman ang ipinagpuputok ng ngalangalan nila. Aniya sa isip. Ibinaba siya ng kapulisan sa isang safe house na hawak ng gobyerno. Laking pasasalamat niya na lang na hindi yun saklaw sa impluwensya ng kanyang tiyuhin. Hindi siya pinayagang mag-bail pero pinayagan siyang ma-detain sa isang safe house kaya hindi na siya magrereklamo. Minsan ay naiisip niyan to pa rin ang pangako kay Caroline na layuan ito pagkatapos ng kanyang kaso. Pakiramdam niya kasi ay magkakaroon pa ito ng pasanin sa buhay kapag nanatili siya sa tabi nito. Dumating ang araw ng huling hearing at malalaman ang hatol ng judge. Kinakabahan pa rin siya kahit na alam niyang mananalo sila. Nanumpa ka na magsasabi ng pawang katotohanan, tama? Isang beses lang akong magtatanong. Ang nasasakdal ba na si Damien Matt Arcas ang nakita mong pumasok sa mansyon ni Dante at pinagpapatay ang bawat miyembro ng pamilya? Natahimik ang lahat habang naghihintay ng sagot mula sa kasambahay. Hindi nakatakas sa paningin niya kung paano ngumisi ang tiyuhin ni Damien. Maging ang pinsan ni Damien na prosecutor ay nakangisi sa kanya. Hindi po si Sir Damien na nakita ko kundi siya. Matapang natura ng kasambahay at ang kamay nito ay nakaturo sa tiyuhin ni Damien. Sinungaling ka! Sigaw ng tito ni Damien at nagkagulo sa buong korte. Ilang beses nang ipinalo ang malyete ng judge. Pinigilan niyang mapaluha habang nakatitig kay Damien na nakangiti sa kanya. Gustong-gusto niya na itong yakapin ngunit hinihintay niya pa ang hatol ng judge. Matagal niyang niligawan ng kasambahay para lang pumanig ito sa kanila at magsabi ng totoo. Kulang na nga lang ay lumuhod siya sa babae. Lahat ng ebidensya na kalap ni Attorney Buenzaga at testimonya ng paunang saksi ng kabilang panig ay tinatanggap ng hukumang ito. Base sa mga impormasyon ay magkakaroon ng paglilitis kay Ginoong Ferrer. Ang kaso laban kay Ginoong Arcas sa salang pagpatay ay pinapawalang bisa ng hukumang ito. Case dismissed.
anunsyo ng judge. Agad na hinanap ng paningin niya si Damien para yakapin ito. Pero mabilis na umalis si Damien kasama si Riley. Sinubukan niyang habulin ng dalawa ngunit naharang siya ng mga press para sa isang interview. Ano masasabi mo sa pagkapanalo mo sa isa na namang malaking kaso, attorney? Tanong ng babaeng reporter. Attorney, gaano katotoo na may kapit ka sa nakakataas kaya ka nanalo sa bawat kaso? Anang isa pa. Agad na hinila siya ni Neva papunta sa sasakyan. Naluha siya na makapasok sa loob ng kotse. Bakit niya ako iniwan? Tanong niya sa isipan. Carol, may pinaabot sa si Damian. Sabi ni Neva saka nag-abot sa kanya ng sulat. Binuksan niya agad iyon at binasa. Caroline Gonzaga. Yun ang pangalan ng babaeng pinakamamahal ko. Gusto ko malaman ng mundo kung gaano ako kaswerte na nakilala kita. Pero hindi ko yun magagawa kung hindi ko pa naibabalik sa dati ang lahat. Hayaan mong ayusin ko muna lahat sa sarili ko. Para pagbalik ko, mas malaya tayo magkakasama. Sana, mahintay mo pa ako. Pangako, papakasalan kita. Damien. Ayos ka lang? Untag sa kanya ni Neva. Agad niyang pinunasan ng luha sa kanyang pisngi at pilit na ngumiti. Magiging ayos din ako. Pwede bang doon muna tayo sa inyo? Sa loob ng 2 buwan ay isa-isang binawi ni Damien ang mga bagay na nawala sa kanya. Pinilit niyang makabangon kahit na halos masimot na ng kanyang tiyuhin ng pera sa kumpanyang pamana ng kanyang ama. How is she? Tanong niya sa kabilang linya. Mukha siyang okay pero panay ang leave niya. Sa tingin ko, may sakit talaga si Miss Carol. Sabi naman ng kaibigan niya nagtatrabaho sa kumpanyang pinapasukan ni Caroline. May mabibigat na kaso pa ba siyang hawak? Kumakain pa siya. Anong oras siya umuwi? Damien, bakit hindi mo na lang kasi siya puntahan? 2 buwan na rin naman buhat nang hindi ka magpakita sa kanya. Deserve ni Miss Carol na makapag-relax at sumaya. Sige ka, mamaya maunahan ka ng mayor na panay ang bisita sa kanya. Ang balita ko pa, pagpupunta siyang Japan bukas, baka doon na yung mag-asawa. Nito saka siya pinatayan ng tawag. Dahil doon ay nagpasya siyang puntahan si Carol sa bahay nito ngunit wala siyang nadat ng tao. Agad siya nag-book ng flight papuntang Japan. Sa kabilang banda, ang pagpunta sa Japan ang isang bagay na hindi pinagsisisihan ni Caroline. Napangiti siya sa kanyang tiyan na unti-unti nang lumaki. Baby, sa susunod kasama na natin ang daddy mo rito. Tapos pupunta tayong Disneyland. Kaya magpakalusog ka lang dyan ha. Hinimas niya pa ang kanyang tiyan bago nagtungo sa isang sikat na library doon. Ang boss niya na mismo nagsabi sa kanya na magbakasyon muna kahit 2 linggo. Bukod kasi sa boss niya at kay Neva, wala nang ibang nakakaalam ng pagbubuntis niya. Kumusta na kaya siya? Tanong niya sa kawalan. Naiisip niya rin kaya ako? Palagi. Natigilan si Caroline at unti-unting namuo ang luha sa kanyang mga mata. Iisang tao lang ang kilala niyang nagmamay-ari ng ganoong boses. Lumingon siya sa kanyang likuran at napabitiw sa librong hawak nang makita ang lalaking ipinaglaban niya sa korte. Damien, nandito na ulit ako, mahal ko. Mabilis niya itong niyakap na mahigpit. Bakit hindi mo ako hinakausap? Bakit nilayuan mo ako? Bakit ang tagal-tagal mong bumalik? Narinig niya pa ang pagsita ng librarian ngunit wala siyang pakialam. Alam niyang pinagtitinginan na sila ng lahat ng tao doon ngunit hindi niya mapigilan ng mapaluha. Para dito. Humiwalay siya ng yakap sa binata. Gulat siyang napatakip ng bibig na makitang may hawak itong pulang kahon. Lumuhod si Damien sa harap niya. Caroline, I never asked God to give me a woman. But He gave me you, my little Miss Perfect, na may kunting toyo. Akala ko nun, makukulong na lang ako sa isang kasalanang hindi ko namang ginawa. Napuno ng dilim ang mundo ko, habang pinapatunayan na wala akong sala. Ang lahat ay itinuturong ako may kasalanan. Pero isa ka sa naniwalang hindi ako masamang tao. I won't ask you this because I feel indebted. Itatanong ko pa rin sa ito sakali mang natalo tayo sa kaso. Pero niloob ng Panginoon na maging malaya ako at ipakita sa iyo kung gaano kita kamahal. Caroline Gonzaga,
Will you be my forever? Kay ramdam niya, sila lang ni Damien ang tao sa mundo nang tumango siya. Yes, of course. It's a yes, Damien. Did you hear that? She said yes. Pasigaw na tura ni Damien. Agad na nagpalakpakan ng mga foreigners sa kanilang dalawa. May iilan pang sumigaw ng congrats sa kanila bago siya nito binuhat. Thank you, baby. Tura ng binata saka tinawid ang kanilang distansya. Tinugon niya ang paghalik ni Damien. Natawa na lang sila ng saway na sila ng librarian at pinalabas mula sa gusali. Paano mo nalaman na nandito ako? Kinulit ko yung best friend mo. Nagtatawang tugon ni Damien. Ano pala kung hindi ako pumunta dito? Magbabayad ako ng bayad at lupa. Ibigay niya lang ang address mo. Baka maghirap ka na naman nun dahil sa akin. Naiiling na turan niya. I can spend every penny for you, baby. Hindi mo pa rin ba alam na nakapangalan sa'yo lahat ng assets ko? What? Yeah. Napangisi siya. Wala nang bawian na? No problem. Attorney Caroline Gonzaga Arcas. The world is full of upside downs. Pero lagi nating iisipin na may Diyos na nasa tabi natin at siyang kaagapay sa bawat problema. Makalipas ang 2 taon, nandito na pong 4 yung sapling. Wika ng nurse. Napaayos ng upo si Carol habang tinitignan ng 4 na bata. Ang gwapo nila. 9 na buwan kong dala-dala tapos lahat. Ikaw lang ang kamukha. Tila nagtatampong sambit niya. Natawa naman si Damien at hinagka ng kanyang noo. I love you, my queen. I love you too, my forever. The end. Kung nagustuhan niyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!